Welcome mga Lods! Welcome ulit sa ating data analysis na nakataglish playlist and we are on our fourth episode. So, pinag-uusapan natin sa video tutorial na ito kung paano ba mag-compute ng Pearson's correlation. And from the previous episodes na meron tayo, pinag-usapan natin yung Cronbach's Alpha, pinag-usapan din natin kung paano nga ba i-activate yung add-ins na meron tayo for Analysis Toolpack, which is something na magagamit na natin for this video. So kung maaari, pwede nyo kayong pumunta dun sa video na yon kung sakaling hindi nyo pa alam kung paano yun i-activate. Actually, hindi po kasi siya gumagana. Wala kasing ganong feature yung add-ins na yun sa Google Sheets. So, sa Microsoft Excel lang po siya pwedeng paganahin. Otherwise, tong Pearson's correlation can still be computed kahit sa Google Sheets, kahit walang tulong ng analysis toolpack. Pero for this episode, i-cover po rin pa rin natin yung correlation feature ng ating analysis toolpack feature or add-in sa ating Microsoft Excel. Pero karamihan lang naman din po ng i-compute natin dito ay pwede ring magamit or ma-emulate sa Microsoft, Google Sheets. Okay? Pero bago natin pasadahan ang ating video tutorial, it's important po muna, again, magkaroon tayo ng recap sa kung ano nga po ang Pearson's correlation. So, I'm assuming na ginagamit lang natin ang statistical tools na ito because we are dealing with quantitative data. So, dahil quantitative data, matik, meron tayong dalawang variable na pinag-uusapan. Meron tayong independent variable, yun yung pwede nating baguhin, imanipula, that is independent variable or IV. Yung dependent variable, doon tayo dumidepende. Kaya nga dependent. At least, tayo ang dumidepende doon sa value na yon. Kung may pagbabago ba kapag binago natin yung value ni independent variable at dumidepende din si DV kay IV. Kaya siya dependent variable. Okay? Ngayon, sa Pearson's correlation, gusto nating malaman, meron bang relasyon sa pagitan ng dalawang variables na meron tayo? Kung meron, positive ba siya or negative? Ngayon, yung positive and negative relationship na ito or correlation ay pag-uusapan din natin mamaya. Meron din tayong visuals para mas maintindihan ninyo at mas ma-interpret pa natin ito. Lalo na pag mag-defense na kayo, ma pagmamalaki niyo na kung paano mag-interpret ng graph, yan, ng mga charts na magagawa nyo as you know the relationship of your variables. Okay? So now, let's now proceed. Hindi na paligoy-ligoy pa. So, ang una muna, bago po pala muna natin pasadahan yung Pearson's correlation, we will be talking about the descriptive statistics muna at kung paano natin sila mako-compute in Microsoft Excel, including na rin sa Google Sheets. Parehas lang talaga sila ng functionalities. So, you can emulate, pwede nyong gayahin yung ganitong tutorial na to. Kahit sa Google Sheets, gumagana pa rin yan. Pero yung sa Analysis Toolpack, unfortunately, hindi natin siya magagaya sa Google Sheets. Okay? So now, I instruct you po na i-open ang mock data. So, meron po tayong mock data, um, tawag dito, mock data folder link sa ibaba. So, Google Drive link po siya. Pwede po kayong pumunta doon para i-download yung mga mock data natin. And enter po, paki-click po yung ating Pearson's correlation na mock data. Para po masundan nyo po ako or kung nagdi-deal na po kayo sa inyong actual data sa inyong research paper, mas mainam po iyon. Okay? So, bago po tayo pumunta sa mock data natin, importante po na magkaroon tayo ng konteksto. Okay? Para kahit papano, mas maintindihan natin yung nangyayari sa ating data mamaya-maya lamang. First, nakalagay dito, ang research daw ng mock data na pinatutungkulan ng mock data na meron tayo is gusto na daw nating malaman yung relationship ng dalawang variables na meron tayo. Study hours at saka exam performance or score. Parehas silang continuous. Bakit? Mahalaga po kasi na dalawa yung variables na pinagkukumpara natin ay continuous. Ibig sabihin, walang negative values. Wala dapat silang negative values. Otherwise, hindi po natin magagamit si Pearson's correlation. Maaring may ibang statistical tools na pwede mag-cover dito. Otherwise, kung hindi po talaga sila continuous, hindi natin magagamit si Pearson's correlation. So, fortunately, continuous po yung variables na meron tayo. So, happy, happy, happy. Ngayon,
Meron tayong research questions dito na 4. Yung una, demographic profile, gender and age, yung study hours per week, and then yung exam performance na level, and last but not the least, yung pinaka-importante sa lahat ay kung may connection ba, is there a significant relationship sa pagitan ng dalawang variables na nasabi natin kanina. Okay, so yun yung pwede nating gamitin or pwede nating masagot using Pearson's correlation. Pero bago nga natin kanina, katulad ng sabi ko kanina, pasadahan yung pag-compute ng Pearson's correlation, i-answer muna natin yung demographic profile. So, pag-uusapan muna natin kung paano mako-compute si mean, si median, si mode, at iba pa. So, we will be dealing with this descriptive statistic muna para at least ma-answer natin kung paano nga natin mabibigyan ng description yung ating demographic profile. Dito, gender and age lang. So, punta tayo sa ating mock data. And then, now, let's start with, of course, our 3 M's, yung ating central tendency and variability. Pero bago muna sila, yung bida muna sa ating storya. Yung frequency, paano mako-compute si percentage, de pasadahan na rin natin sa ating syempre sa mean, median, mode, nandito na rin yung standard deviation, and our variance. Isama na rin natin si range, though hindi talaga siya ginagamit, lalo na sa descriptive statistics. Pero itong mga to ay pwede nating magamit para mas makompute natin yung mga statistical tools. Pero dito, sa correlational, actually hindi natin to magagamit. Pero sa ibang mga statistical tools gaya na lamang ng t-test, ANOVA at iba pang mga statistical tools, panigurado gagamitin natin to as summary statistics to determine such tests. Kung paano sila, kung ano yung makukuha nating value or ano yung appropriate test na pwede natin gamitin. Ngayon, para masagot natin si research question number 1, of course, let's draw first yung difference ng male and female. So, gusto lang nating malaman ilan ang lalaki dito at ilan ang babae. So, para malaman natin yon, equals lang tayo. Then, count if. Ibig sabihin ng count if, magbibilang daw dapat yung function na to kung may masasatisfy tayong criteria. At ang criteria natin, dapat mga lalaki lang yung bibilangin natin. So, para dito, syempre, i-drag lang natin yung sa gender. So, yung nilagay nilang data sa gender, yun yung kukunin natin dito. Yan. And then, until sa pinakadulo, which is, kasi 150 yung respondents natin dito. So, yan ang gagawin natin. Then, comma, then ilalagay na natin yung criteria. Ngayon, dapat nakakulong po siya sa quotation marks. So, dahil gusto kong makuha yung mga lalaki, ilalagay natin male. Kasi dito nakalagay ay male. Ngayon, kapag may isang mali dyan, na kunyari, naka small capital letter M, hindi na natin makakount yun. That's why, importante na masanitize muna natin yung data bago tayo magpunta sa computation. So, titignan muna natin, meron bang hindi nakasunod sa proper capitalization. May mga respondents ba na hindi nagsagot? May mga respondents ba na hindi naglagay ng age, ng gender? So, pwede natin silang alisin just for the sake of such things para masanitize natin. Hindi maapektuhan yung computation na meron tayo. And hindi rin maapektuhan yung ating results pag nag-sanitize tayo ng data. Okay, so going back, ayan nga ulit, count if, nag-highlight tayo ng data natin under sa gender, then nilagay natin yung criteria natin, which is naka-enclose sa quotation marks yung male. So, kasi gusto nating malaman yung bilang ng mga lalaki. Then, click enter, makukuha natin 66. Ayan, tama yan. Tama nga ba? Pero titignan natin para at least titignan natin kung mag-equals nga ba siya into 150. Pero for the meantime, ganun lang din gagawin natin. Equals count if parenthesis, ganun lang din. Highlight lang natin yung data natin under gender. And then, comma. This time, ang i-enclose natin sa ating quotation marks ay female. Ayan, enter natin, makukuha na natin si 84. Tignan natin kung papasok nga ba siya. Talaga nga bang over 50? So, para malaman natin kung tama nga ba yung nakuha natin or kung over 150 talaga yung total ng meron tayo sa frequency. So, isa-sum lang natin. So, sum
parenthesis, then i-highlight lang natin yung dalawang value na meron tayo na pag-a-addin natin, then enter. Ayan, 150. Sakto lang, tama lang tayo. Okay? So, sa percentage naman, paano natin ma-achieve si percentage? Ang formula lang na meron tayo dyan, hindi tayo gagamit ng function, unfortunately. So, yung kadalasan lang naman na mathematical operators na meron tayo for that. Naalala nyo na ang formula for percentage ay x, yung target value na meron tayo, i-divide natin sa total number of value na meron tayo. So, dito, gusto nating malaman yung, anong tawag dito, yung 66 yung ating target value na gusto nating i-transform into percentage, i-divide natin siya sa 150, which is ito siya. So, makikita nyo, nagbigay lang siya ng reference cell, which is, yung 66 is nasa G2, and yung 150 ay nasa I2. So, 62 divided by I2, hindi na natin lalagyan yung times 100. Okay? Kasi makukuha natin dito ay decimal point. May madaling paraan para makuha natin ang percentage. And that is doing just like this. Enter lang na natin agad to. Ayan, 0.44 na agad. Idamay na rin natin yung mangyayari dito sa kabila. Equals 84. So, click lang natin yan. Divide 150. So, ang gagawin lang natin, ayan. So, 44 plus 56 dapat makuha natin ay 1. So, nakita nyo, sum is 1. So, tama lang tayo. Okay, paano natin sila ita-transform po as percentage? So, ang gagawin lang natin, right-click, and then dapat hanapin natin yung format cells. Sa format cells, hanapin ang percentage. Dapat alisin natin yung decimal places gawing 0 para whole number lang po siya. Okay, then click, okay. And ayan, kita nyo naman, naka-percentage na po sila. And that constitute into 100%. Okay, so that's how frequency and percentage works as a function in Microsoft Word and anong tawag dito? Google Sheets. Dito naman tayo sa central tendency. Paano kaya sila i-compute? So, ang gagawin lang natin, always remember po ha, para ma-compute po natin ang mga function na ito, importante po talaga na maglagay tayo ng equal sign. Otherwise, hindi po natin mako-compute yan. Ang mangyayari lang yan, kasi ganito kung gusto ko lang malaman yung mean, so ang karaniwan na ginagamit kasi dyan para makompute si mean ay average. So, kung hindi natin lalagyan ng equal sign yan, ganito ang mangyayari. Average equals, tapos i-highlight ko lang to. Kita nyo, naging text lang po siya. Okay? So, naging text lang po ang nangyari dito. So, that's why it's important na maglagay tayo ng equal sign. Ganon din po pag magko-compute tayo, magde-divide tayo ng mga values, magkalalagay po tayo ng equal sign dito. So, ngayon, sa mean, kailangan natin gamitin ang salitang average. Hindi mean, kundi average po. So, average, parenthesis, kukunin lang natin yung dataset na gusto nating malaman yung pinaka-average na value. Ayan. So, ito yung gusto kong malaman, yung average ng 150 respondents natin in terms sa oras ng pag-aaral. So, enter natin, makukuha na natin si 12.43667. Yan daw ang average value. Paano naman makukuha si median? Ang ginagawa lang natin sa median is equals median, then parenthesis, and then gusto kong malaman siguro, for example, yung gitnang value ng exam score. So, ito, i-highlight lang natin yung dataset natin under exam score hanggang sa pinakadulo, then hit enter. Ayan, nakuha na natin si 69.5. Yun daw yung pinaka-middle value na meron tayo. Sa mode naman, ano daw yung most frequent value sa exam score na meron tayo? So, para dyan, equals mode, and then, highlight lang natin yung dataset na gusto nating makuhanan ng mode. Kung ano daw yung mas nagpe-persist na value. So, dito, ayan, ang lumabas ay 65. So, base dito, ibig sabihin daw ng 65 ay 65 daw yung majority na score ng 150 sample or 150 respondents na meron tayo. 65 daw ang mas maraming score doon sa 150 na meron tayo. So, that is mode. Paano naman sa measures of variability? So, standard deviation, ang gagawin lang natin para makompute siya ay equals stdev.s. .s kasi
ginagamit natin yung ating sample or yung respondents. Kung population yan, .p. Pero dito kasi tayo ay nag-survey ng sample, may sample kasi tayo, sample size. So we are dealing with S. Dapat nakalagay dyan ay S, hindi po P. So stdev.s parenthesis. So gusto kong malaman yung kung gaano nga ba kalayo yung sa isa't isa yung data na meron tayo under sa exam score. So, gaano nga ba kalayo yung mga exam score ng 150 respondents na meron tayo? So, i-enter lang natin yan, makukuha natin, and makita natin dito, 13 daw. Ganon daw kalayo ang bawat data na meron tayo under sa exam score. Okay? Sa variance naman, as we recall sa ating previous episode, sa episode 1, nasabi natin na ang variance para makuha siya ay SD or standard deviation to the second power. So, SD times SD lang po yan. So, para makuha lang si variance, off-sample ulit ito. So, ang gagawin lang natin, katulad ng ginawa natin sa Cronvax Alpha, is equals bar.s, then parenthesis, and then kukuhanin lang natin yung dataset na gusto nating malaman yung variance niya. And then, enter. Ayan, nakuha na natin si variance. Okay, so yan po siya. Ngayon, paano naman makukuha si range? Gusto natin makuha yung maximum value, yung pinakamataas, at minimum value. So, paano muna yon? So, kailangan munang malaman natin yung minimum value, yung pinakamaliit, at pinakamalaki. Kasi range is equal to maximum minus minimum. So, yan po ang formula natin sa range. So, para makuha si mean, ang gagawin lang natin is equal mean, then parenthesis, kuhanin lang natin kung ano daw yung pinakamaliit na value sa dataset na meron tayo in terms of exam score. So, i-highlight lang natin yung ating dataset and then enter. Sabi rito, ang pinakamababang score ay 35. Paano naman yung pinakamataas? So, ang gagawin lang natin, equal sign, max naman. Then, parenthesis, and ganun lang din, highlight lang natin ang ating dataset until we reach into the end. And then, click enter. Ayan, nakuha na natin. Ang pinakamataas ay 100. Ngayon, to compute the range, ang gagawin lang natin, syempre, kiklik lang natin yung mga value na to. Starting with equal sign. And then, according dito, maximum minus minimum. So, click lang natin muna si maximum. And then, minus, balik ulit tayo. Click natin si minimum. And then, enter. So, 65 ang ating range according dito. So, as you can see, we have utilized every descriptive statistics or summary statistics na pwede nating makompute out of this mock data na meron tayo. Okay. Ngayon, paano po natin ipepresent itong demographic profile na sinasabi natin? Gagamit tayo ng chart or at least graph. So, para mangyari yon, of course, punta lang po tayo sa pinakataas, hanapin ang insert. Sa insert, hanapin sa mga groups na ito ang salitang charts. So, makikita mo sa charts, sa taas niyan ay dekalibre at magagandang mga charts na pwede mong gamitin. Since we are dealing with descriptive statistics, pwede natin gamitin ang pie chart or pwede rin ang bar graph or line graph. Pwede rin ito, pwedeng bar graphs or column charts. At ito rin, pwede rin to, and anything else. Pero I suggest pie chart talaga yung pinaka mas optimal para dito. So, gusto ko ito. So, ikinik na natin siya. Ngayon, para may lumabas dito na pie chart, ang gagawin natin ay, of course, balik lang tayo. Dapat kapag clinic na natin tong parang chart area na ito, may magpapakita na dalawang kulay green. Si chart design at format. Yan yung magpapabago sa itsura ng ating chart area. So, sa chart design, hanapin ang data at i-click si select data. Sa select data, makikita nyo po itong ating dialog box, which is select data source. So, ang gagawin lang natin, under sa chart data range, hanapin yung parang arrow, click natin yan, and then i-click lang natin yung mga importanteng mga data source. Dito, gusto ko lang i-highlight si 66 at 84. Okay, pero gusto kong isama yung labels. Sure. So, and after nyan, enter na natin siya. Ayan. So, meron na tayong dalawang mga values. So, naiset niya na agad kasi naglagay na tayo ng values which is yung male and female. Okay? So, after nyan, of course, click OK. And ayan, meron na tayong chart or pie chart. So, as you can see, yung orange is yung female and yung blue ay yung male. So, para lang magkaroon ng parang text
sa center na maglalagay kung anong percentage or at least ilan yung nagko-constitute sa area na ito, ilan yung nandirito. So, para mangyari yon, of course, ganun lang din, dapat pag kinlik natin si chart area, magpapakita si chart design tab. Under sa chart design tab, hanapin yung chart layouts. Sa chart layouts, pindutin si add chart element. May drop down menu, hanapin yung data labels. So, data labels, ayan, marami tayong iba't ibang mga bagay. So, kayo na lang po pumili. So, i-experiment nyo na lang. So, sa akin, gusto ko sa center. Gusto ko silang makita sa gitna. So, center tayo. Ayan. So, pag bumalik na tayo dito, makikita ninyo yung chart natin. Ayan, meron na tayong text dito. Pwede natin yang i-format. Okay, gusto kong palakihin or gusto kong i-move. Ikaw bahala. Pwede mo yan ma-move. Basta may makikita kang ganitong icon. Ito siya. Ito, hindi ko nakikita. Sure, okay lang yan. Okay? So, para ma-change natin yung kulay niya, ito lang din, pindutin natin to. Yung parang brush na icon. Click lang natin yan. And then, pwede tayo maghanap ng iba't ibang mga style. Kung gusto ko ito, para makita natin or may pakitang percentage. O, yan. Pero I highly suggest na gamitin natin ay ito lang. Kasi mas ginagamit po siya. Okay? So, kayo na po bahala mag-style. Kayo na po bahala magbigay. So, pwede kayo mag-uncheck. Yung ano lang yung makikita nyo. Kung ayaw nyo lagyan ng title, okay lang. Kung ayaw nyo makita yung mga data levels, yung parang mga text sa gitna, okay lang. Or yung legends, para hindi makita yung male or female. Kayo po bahala. Okay? So, you have the whole of this thing para mag-experiment. So, you can utilize this. Basta ang sinasabi ko lang po at pinupunto, pwede nating gamitin ang chart or pie chart, including na rin yung mga line or column charts para ma-measure yung or at least ma-present yung frequency and percentage ng ating mga respondents in terms of demographic profile. Gayon din sa mean, median mode, and other statistics that is descriptive or used for summary. Okay, so pwede na natin siyang i-disregard for now. Ngayon, let's go on the main event. So, para lang magbigay ako ng space, mag-insert lang ako ng another columns. Sige pa. Ayan. Sige. Now, let's focus on the correlation. Madali lang po ang correlation. Kaya ako nga dinagdag muna yung descriptive statistics para hindi masyadong maikli itong video na ito. So, para sa descriptive statistics, unahin muna natin dun sa pwedeng magamit din sa Google Sheets. So, para doon, ang ginagamit lang natin dito. So, maglagay lang tayo ng ano dito, correlation. Okay, correlation, para mahanap si correlation, ang gagawin lang po natin is of course, equals corel. Ganun din po yan sa Google Sheets. So, i-enter nyo lang yan, then correlation. So, dito sa correlation kasi, ang gagawin natin dito, may dalawa tayong dataset na kailangang ilagay dito. So, una muna yung dataset ng inyong unang variable or the independent variable. So, yan. I-click lang natin yan hanggang sa pinakadulo ng data. Then, lagyan natin ng comma. Then, after nun, yung pangalawang variable naman natin na dataset. So, ano lang natin yan hanggang sa pinakadulo. Ano lang yan, idadrag lang po yan ha. Pindot, then drag. Then, hindi na po kailangang like, hanapin yung parang square. Iba po yun. Okay, doon. And then, after nyan, enter. Makukuha natin na ang ating correlation ay 0.74. So, big sabihin, ano po ba ang 0.74? Sige, punta po tayo sa ating research info. Makikita natin dito ang interpretation. Sabi sa interpretation, 0.74 ay naglalay siya dito. 0.70 to 0.90. Ibig sabihin, mataas na siya na positive kasi walang negative value. Kasi kung may negative integer, that is negative correlation naman. Okay, so ibig sabihin, positive at saka mataas ang correlation. May connection nga si exam score at ang ating study hours. Okay, so try lang natin kung tama nga talaga ang ating answer. So para makita natin, gamitin natin si answer checker to check kung tama nga tayo. So sabi dito, into 100,000, fifth place after yung decimal point na meron tayo. So punta tayo sa mock data, sabi dito 0.74095. And 5, sige dito na natin i-process. Dahil hanggang sa 5 lang tayo,
I-round off natin siya. So, 74095. Ang katabi niya ay 7. So, dahil katabi niya ay 7 and 7 is above 5, ibig sabihin, kailangan natin dagdagan ng 1 si 5. Magiging 6 na po siya. Yan. So, click lang natin to and then copy lang. Then, punta tayo sa research info and copy din natin. Ayan, nagkulay green. So, tama po tayo sa ating ginawa. So, it's really 0.74096. Pero sa pag-present po, enough na po yung 2 decimal value. Yung 100,000 value is just lang para lang makita po ninyo kung gaano sila ka-continuous yung yung ating decimal place or at least decimal values. Okay? Sige. Ngayon, gamitin naman natin yung analysis toolpack para makuha ang ating correlation naman. So, pinakita ko na po ito na which is applicable po sa dalawang applications na meron tayo sa Microsoft Excel and sa ating Google Sheets without using the analysis toolpack toolkit or toolpack. Ano ba? Basta analysis toolpack add-ins na meron tayo sa Microsoft Excel. Ngayon, gagamitin na natin yung add-in na iyon. So, for that to happen, punta lang tayo dito sa pinakataas, hanapin ang data, kung saan po nakalagay, syempre sa pinakadulo, analysis group, data analysis. Sa data analysis, pag pinindot natin yan, magpapakita ang dialog box na ito. Sa data analysis, hanapin si correlation. And then click OK. After nyan, kumpara dun sa ginawa natin sa correlation, di ba kasi sa correlation, hinighlight natin yung dalawa. Separate natin silang hinighlight. Dito, lahatan na. So, yung dalawang dataset na yan, i-highlight na natin silang pareho. So, para dyan, dito sa input range, click natin yung arrow, and then i-highlight natin yung una, idamay na natin sa pangalawang variable dataset. Hanggang sa pinakadulo. And then, click enter. After nyan, sa group by, pag sinabi nating columns, pag ba nakatayo yung data natin, columns ang ating i-click. Pero kung nakahiga ang ating data, rows po ang ginagamit natin. Since nakatayo naman po ang ating data, columns po ang ating naka-active po rito na radio button. So, kung dun kanina, as you can see, hindi natin sinama yung labels na study hours per week, exam score. So, that means, hindi na natin checkan si labels in first row. Pero kung sinama nyo po yan sa inyong data, kailangan nyo siyang checkan. Otherwise, huwag na pong checkan. Okay? Dito sa output options, kayo po ang pipili. Kung gusto nyo sa output range, which is, pipili lang kayo sa mga cell na to. Kunyari, gusto ko dito magpakita yung results. So, yan. So, click mo lang yan dyan. Or kung gusto mo sa panibagong worksheet, like, kaiba siya sa mock data, pwede rin naman. Or kung sa panibagong file, pwede rin naman using the new workbook. Pero sa akin, gusto ko sa output range lang. Para lang makita nyo yung difference nung ginawa natin sa usual na function, yung traditional, and yung paggamit ng analysis toolpack. So, gawin natin yan. Sa output range, arrow lang, click lang natin kung saan natin gustong ilagay. So, gusto ko dito sa F7. And then, click enter or OK. Makukuha na natin. So, saan dito yung magagamit natin? Of course, ito. Yung 0.74958. So, pagtambali lang natin, i-move ko lang siya para makita nyo yung pinagkaiba. Wala silang pinagkaiba, of course. Parehas lang talaga sila. Okay? So, parehas lang po yung ginawa natin. Wala naman pong pinagkaiba sa kanilang dalawa. Either of those two methods, parehas lang po yung makukuha nating methodology. Actually, ito lang talaga mas makikita natin kasi may mga additional values tayo dito. Pero ang pinakamahalaga dito ay itong value na meron tayo dito, which is yung sa column 1 and column 2 intersection. Ngayon, paano po natin ma-interpret into graph ang Pearson or ay yung correlation ng dalawang data na meron tayo? So, for that to happen, syempre, balik ulit tayo sa taas. Katulad ng paggawa natin ng graph, punta tayo sa ating insert, hanapin ang charts group, at hanapin ang scatter. Okay, scatter chart po ang gagamitin natin when we are dealing with correlation. Ginagamit rin po siya sa difference, okay, or sa paggamit ng t-test, ng ANOVA, ayan. So, click lang natin yung scatter, and wala pa rin na namang walang magpapakita na chart dito. And normal lang din po yan, katulad ng ginawa din natin kanina. So, para mangyari yon at para makuha natin yung visuals na meron tayo dito sa chart natin or scatter chart,
katulad ng ginawa natin kanina, under data, dapat pag kinlik natin tong chart area, magpapakita yung dalawa, chart design and format. Dapat active si chart design tab. So sa chart design tab, hanapin ang data, click select data. And then, dito makikita nyo na yung dialog box. Sa chart data range, click nyo yung arrow. And then, yung kanina lang din, idamay na natin yung dalawang dataset na meron tayo. So, click lang natin yan until sa pinakadulo. And then, click enter. Ayan. So, dito makikita ninyo, okay, Series 1. Pag itong Series 1, yun lang daw yung title ng ating chart. So, wag na nating ilagay yan. Okay? Or kung gusto nyo lagyan ng title, sure, i-edit lang natin yan. So, lagyan natin correlation of study hours and exam score. Then, click enter. Ayan. So, pwede na natin siyang i-produce. Okay. So, as you can see, ayan na, meron na po tayong mapa-process dito. So, nakikita nyo, ayan, meron na tayong nagpakita. So, ganito daw yung itsura ng correlation. As you can see, meron siyang direction eh. Okay, so para lang makita natin yung direction, punta lang din tayo chart design tab, then add chart element sa chart layouts group. Hanapin natin yung saan ba dito? Trend line. Sa trend line, pindutin ang linear. So as you can see sa linear, ang direction niya ay ano ba to? Left to right. So kapag left to right po kasi ang direksyon ng ating ayun as you can see, left na pababa hanggang sa right na pataas. So ibig sabihin niyan, positive po ang correlation natin. So kahit hindi natin pine-perform yung dalawang method na to, malalaman na natin yung direksyon at kung anong klaseng correlation ang meron tayo. As you can see, may spread ng kaunti sa gitna. So, ibig sabihin yan, may correlation na yan. Pero kapag yan ay hindi magkakadikit, ibig sabihin, malabong may correlation sa pagitan ng variables na meron tayo. Ngayon, nakikita natin dito, nagsimula sa left, which is mababang left at mataas na right. Ibig sabihin yan, positive correlation. Okay, pag sinabi nating positive correlation, ibig sabihin po nun, pag mataas yung value ni independent variable or yung variable A, mataas din dapat yung value ni dependent variable or variable B. Sa instance na to, ibig sabihin daw nito is kapag daw mas mas mataas yung oras ng nilalaan natin sa pagre-review ay mas mataas din ang makukuha nating score sa exam. Okay, so ibig sabihin, kapag mababa yung hours ng pagre-review natin, mababa din ang makukuha nating score sa exam. Ganun lang po yun. Okay? Kadalasan din, ang nangyayari dyan is nababaliktad. Okay? So yung line na to, yung trend line na meron tayo ay, ang nangyayari, itong right na to is bumababa, mataas naman tong nasa left, nasa taas. I-draw ko lang para at least mas makita ninyo. Okay? So, ganito lang yung mangyayari dyan. So, usually, ang nangyayari kasi, kapag sabihin na nating, wait, kailangan ko lang siyang i-draw para lang makita nyo yung nangyayari. Ayan. So, usually, ito kasi, di ba nga, katulad ng sabi ko kanina, itong linya na to means that is positive. Negative naman kapag mataas yung nasa left, pero nasa mababa. So, parang pababa na siya ang nangyayari. Ito kasi pataas eh. Pero ito, pababa. Ibig sabihin, negative yan. Pag sinabi nating negative correlation, ibig sabihin, kapag mataas yung value ni independent variable, ay mababa naman yung dependent variable. So, parang inverse yung nangyayari. Opposite. So, kung sakali man na ganun ang kinalabasan dito sa mock data na meron tayo, ibig sabihin, kapag negative correlation, ibig nitong pinakakahulugan na kapag mataas yung inilalaan nating oras sa pagre-review ay bababa yung score natin sa exam. Or kapag mababa yung nilalaan nating oras sa pagre-review ay tataas yung exam natin. So ibig sabihin pag hindi daw tayo nagre-review, ibig sabihin tataas yung exam score natin kung negative ang nakuha nating correlation. Pero dito, as you can see, ay positive naman. So, dahil positive naman, ibig sabihin, mataas si study hours, mataas din ang makukuhang score. So, that's how correlation or Pearson's correlation work at kung paano siya i-present. Ngayon, itong mga charts na meron tayo, pwede na natin siyang i-copy. Control C, then i-paste nyo na lang po sa ating
Word file or kung saan nyo man siya kailangang i-paste. So, panigurado sa makikita nyo to sa chapter 4. So, i-paste nyo sa chapter 4. Then sa baba nun, dapat magbigay kayo ng description sa kung ano ibig sabihin ng chart na to. Para hindi po malito yung nagbabasa. Okay? So, ganyan lang po kadali ang correlation. So, applicable po ito ha. Ito, wait lang. So, yung ginagawa natin dito na ito, yung correlation which is equals Corel, yan ay pwede rin gamitin sa Google Sheets. Pero, ito, na which is ginagamitan natin ng analysis toolpack ay magagamit lang po sa Microsoft Excel. Tandaan na ang correlation ay pwedeng mapakita visually using scatter graph. Okay? So, ganyan lang po yan. And kapag demographic profiles, ginagamit naman natin ay pie chart. Ayan, wait lang. Ayan, ito. Pie chart po ang ginagamit natin. Ha? Or at least line graph, bar graph, kayo na po bahala kung anong gagamitin niyo. Basta makita natin yung parang pinagkaiba, yung differences ng ilan sa mga values na meron tayo sa demographic profile na meron tayo. In terms of gender, ayan, nakita natin mas malaki si male, mas maliit si female. Parang ganun. Or mas malaki si female, mas maliit si male pala. Ayan. So, ganun lang. And that ends our conclusion. That ends our conclusion. What I mean is, of course, that ends our video tutorial sa kung paano ba i-compute si Pearson's correlation at paano nga ba i-interpret siya into visual charts. Okay? So, sa susunod naman ay pag-uusapan natin paano naman i-compute si t-test. And actually, si t-test, we will be starting with the independent samples. After nun, pair samples na po. Okay? Kasi si t-test, marami yan eh. And in independent sample, talagang medyo may kailangan muna tayong test na gawin bago natin gawin yung mismong test. Medyo nakakalito siya and medyo mahaba. So, tune in na lang po tayo sa susunod na kabanata. With that being said, goodbye everyone and kita-kits mga Lodi. Bye!